Hello. Alright, let's go. Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibubuod natin ang 2023 American action film na pinamagatang Expendables 4. Spoilers ahead. Watch out and take care. Nagbukas ang pelikula sa Libya sa isang planta ng kemikal na dating pag-aari ni Gaddafi. Pinoprotektahan ng pangkat ng mga sundalo si General Fezan at ang kanyang pamilya. Di nagtagal, ang ilan sa mga sundalo ay napatay nang magsimula ang mga putukan at pagsabog mula sa sorpresang pag-atake. Isang grupo ng mga mersenaryo na pinamumunuan ni Suharto Romet ang umatake sa kanila na nagudyok sa general at kanyang pamilya na tumakbo. Umakyat si Romet sa tangke at tinanong ang sundalo kung saan ang kinaroroonan ni Fezan. Lumingon lang ang sundalo sa katabing gusali bago itinusok ni Romet ang kanyang kutsilyo sa lalamunan ng sundalo. Pagkatapos lumipat ang eksena sa syudad ng New Orleans. Sumakay si Barney Ross sa kanyang motorsiklo para bisitahin ang best friend na si Lee Christmas na kasalukuyang nakikipagtalo sa kasintahang si Gina, na kapwa miyembro din ng grupo nilang Expendable. Gusto lang magpasama ni Barney kay Christmas dahil masakit raw ang likod niya at hiningi niya ang tulong ng kaibigan na mabawi ang kanyang singsing. Maya-maya nagtungo sila sa isang bar kung saan niya naiwala ang singsing sa lalaking nagngangalang Jumbo Shrimp. Ito ang rason kung bakit isinama niya si Christmas upang makipaglaban siya sa grupo ni Shrimp dahil hindi niya na raw ito kaya ng mag-isa. Matapos ang kaguluhan, sa wakas nabawi na nga ni Barney ang singsing niya dahil sa tulong ni Christmas. Kalaunan nakipagkita sina Barney at Christmas sa iba pang miyembro ng Expendables na si Toll Road, Gunnar Johnson, at mga bagong recruit na si Easy Day at Galan. Ilang saglit pa ay dumating ang kanilang superior na si Marsh. Pinaalam ni Marsh sa Expendables ang patungkol kay Romet sa plano nitong nakawin ang nuclear warhead pati mga code nito na posibleng magdulot ng World War III. Si Romet ay nagtatrabaho sa teroristang grupo na kilala sa pangalang Ocelot kung saan matagal na pala itong hinahanap ni Barney. Pagkatapos ipinadala na ang Expendables patungong Libya para pigilan si Romet manakaw ang nuclear warheads pati ang code nito. Sa kabilang banda, kinumpronte ni Romet si General Fezan at pinatay ang kanyang asawa. Pagkatapos binantaan niya ang general na isusunod nito ang kanyang anak kung hindi niya ibibigay ang code ng nuclear. Ngunit kahit ibinigay na ni General Fezan ang mga code, binaril pa rin ni Romet ang kaawa-awang bata at pinatay na rin si Fezan. Ilang saglit pa ay dumating na ang Expendables ngunit hindi nila magawang makapaglanding ng maayos nang tirahin sila ng missile. Pansamantala silang bumaba upang makalapag sa lupa ang ibang grupo habang si Barney naman ay pinataas muli ang eroplano upang iwasang pasabugan ito ng kalaban. Sinubukang tirahin ni Gunnar ng sniper ang papaalis na si Romet ngunit dahil na rin sa katandaan ay bigo siyang asintahin ang kalaban. Nakatakas nga si Romet sakay ng armored vehicle pero hindi tinantanan ni Christmas habulin ang kalaban kaya nagkaroon ng matinding habulan sa pagitan ng dalawang panig. Habang hinahabol ang sinasakyan ni Romet, tinutulungan sila ni Barney i-track ang sasakyan kung saan ito dadaan. Nagpatuloy ang matinding bakbakan. Gigil na si Romet sa Expendables kaya inutos niya sa mga tauhan na pasabugan ang eroplano ni Barney. Pansamantala pa itong nakontrol ni Barney at nang makita ni Lee Christmas ang sitwasyon ng kaibigan, nagpasya siyang abandonahin ang misyon para sagipin si Barney. Pinasabog niya ang sasakyan sa explosive vehicle na tumira kay Barney. Sa kasamaang palad, binaril ni Romet ang eroplano dahilan para tuluyang mawalan ng kontrol si Barney hanggang sa ang eroplano ay mag-crash sa lupa at sumabog. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon si Romet tumakas. Nilapitan ng grupo ang sumabog na eroplano at tumambad kay Lee Christmas ang mapait na sinapit ng matalik niyang kaibigan. Umuwi na ang mga Expendables at nagluluksa sa pagkamatay ni Barney. Ngayong wala na si Barney, si Christmas ang mamumuno sa grupo upang hanapin si Romet at maipaghiganti si Barney. Ngunit dumating si Marsh at pinakilala niya ang bagong miyembro ng Expendables na si Gina. Pagkatapos sinabi ni Marsh kay Christmas na tatanggalin na muna siya sa grupo dahil raw sa kanyang aksyon na suwayin ang utos ni Barney sa misyon at hinayaang makatakas si Romet. Kaya si Gina ang pinalit sa kanya upang pangunahan ang grupo sa misyon.
Hindi makapaniwala si Lee sa desisyong ito pero ganun pa man ay wala na rin siyang magagawa. Dahil sa pangangailangan ng pera, naghanap ng panibagong trabaho si Christmas at siya ay naging bodyguard ng isang mayaman at baliw na influencer. Ngunit ang trabahong ito ay lalo pa palang magpapainis sa kanya kaya bago umalis, binugbog niya ang amo sa harap ng mga bisita nito. Kalaunan nagtungo siya sa bahay ni Gina para hanapin ang classified files ukol sa teroristang Ocelot. Nahanap niya nga ito pero sa ilang sandali ay dumating si Gina. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa umabot sila sa kama at nagtulpakan. Sa kabila ng pamimilit ni Christmas sumama sa misyon, hindi pa rin siya pinayagan ni Gina. Kaya binigay na lang ni Christmas ang sariling punyal kay Gina. Kinabukasan, pinangunahan ni Gina ang expendables patungo sa black site ng CIA. Mayroon din silang bagong miyembro na nagngangalang Lash. Nakipagkita sila kay Russo kasama si Marsh para pag-usapan ang misyon. Pinulong ni Marsh at Russo ang expendables na papasukin nila ang isang barko kung saan dito isinakay ni Romet ang nuclear warheads para dalhin sa silangang bahagi ng karagatan ng Russia. Kailangan nilang mabawi ang kill switch ng nuclear mula kay Romet upang pigilan itong mapasabog sa karagatan ng Russia, na siyang magiging potensyal na sanhi sa pagsisimula ng World War III. Nagtakda rin si Romet sa kanila na makipagkalakalan para sa kaibigan niyang preso na si Bai. Lingid sa kaalaman ni Gina, naglagay pala si Christmas ng tracker sa punyal upang malaman nito ang kanilang lokasyon. Kalaunan nagtungo si Lee sa Thailand para sundan ang grupo. Hinanap niya ang lalaking nagngangalang Decca na dating kaibigan ni Barney. Pumunta siya sa daungan ng bangka at natagpuan niya doon si Ong Bak. Nang makita ng lalaki ang suot na singsing ni Christmas, napagtanto niya agad na singsing ito ni Barney at ang lalaking ito pala ay walang iba kundi si Decca mismo. Dahil dito, nagpasya na siyang tulungan si Christmas at sumakay na sila ng bangka. Sa kabilang banda, sinimulan na ng grupo ang misyon at maingat na sinuri ang iba't ibang sulok ng barko. Gayunpaman lingid sa kaalaman nila na sila pala ay minomonitor na ng kalaban hanggang sa nahulog sila sa trap. Napagtanto ng grupo na marahil isa sa kanila ang traidor na nag-leak ng intel at miyembro ng Ocelot. Pumasok si Romet at tinanong sa grupo kung sino sa kanila ang leader, at sumagot naman si Marsh na siya ang leader. Tinawagan ni Romet si Russo upang makipagnegosasyon na mabawi ang kaibigan niyang si Bai, kapalit ng buhay ng mga expendables. Sa kabilang banda, narating na ni Christmas ang barko sa tulong ni Decca. Umakyat siya sa barko at palihim na sinuri ang lugar. Nagawang tawagan ni Christmas si Romet at binantaan na maghanda na siya dahil ipaghihiganti niya ang kaibigang si Barney na pinaslang ni Romet. Dahil dito inatasan ni Romet ang lahat ng tauhan para hanapin at patayin si Christmas. Gayunpaman dahil veterano si Lee Christmas sa mga ganitong sitwasyon, madali niya lang inubos ang puwersa ng kalaban. Maya-maya dumating na rin si Decca para tulungan si Lee. Sa kabilang banda nagawang makalabas ng grupo sa pagdaan nila sa escape hatch ngunit nasalubong naman sila ng 3 sundalo. Gayunpaman sa pagkakataong ito dumating si Christmas at Decca para sagipin sila. Lumalabas na batid na rin pala ni Gina ang nilagay na tracker ni Christmas sa punyal kaya alam niyang susunod si Christmas sa kanila. Pagkatapos muling nabuo ang expendables at sinimulan na nilang pulbusin ang mga kalaban. Sa kabilang banda nasaksak si Toll Road ng kanang kamay ni Romet kaya hinarap ito ni Decca. Matindi ang naging laban ng dalawa ngunit tila ba walang binatbat si Decca sa kanya. Tinulungan siya ni Lash hanggang sa magapi nila ang kalaban. Kalaunan nakaharap na ni Christmas si Romet at nagkaroon sila ng matindi at mano-manong labanan.
Sa huli, napasuko na rin ni Christmas si Romet at bago patayin, tinanong niya kung nasaan ang kill switch. Subalit tugon ni Romet na wala sa kanya kundi nasa kanyang boss. Kalaunan dumating na ang helicopter sakay ang bilanggo na si Bai. Laking gulat ni Bai nang makita niya si Marsh at lumalabas na si Marsh pala mismo si Ocelot. Pinatay niya si Bai pati ang kasama nitong sundalo. Nang malaman ni Christmas na si Marsh pala si Ocelot, pinasabugan niya ang helicopter upang pigilan si Marsh sa kanyang pagtakas. Pinakita ni Marsh ang kill switch na siyang tanging paraan para pigilan ang pagsabog ng nuclear warheads, sabay itinapon niya ito sa dagat upang wala nang makahadlang pa sa kanyang plano. Agad inutos ni Christmas sa mga kasamahan na tumakas na sila at sumakay sa bangka, habang magpapaiwan naman siya at nagpas siyang isakripisyo ang sarili. Plano niyang ilihis ang ruta ng barko at palubugin, nang sa ganon sa paraang ito ay mapipigilan niyang sumabog ang nuclear malapit sa Russia, na siyang magdudulot ng World War III. Pagkatapos hinarap ni Christmas si Marsh sa isang tunggalian na hindi raw gagamit ng baril. Pero patraidor na binunot ni Marsh ang kanyang pistol ngunit may biglang bumaril sa kanya sa likuran. Ito pala ay walang iba kundi si Barney mismo na sinadyang pinake ang kamatayan upang mapalabas lang ang totoong Ocelot. Pagkatapos pinasakay niya na si Christmas sabay pinasabog niya ang barko ng pira-piraso hanggang sa lumubog, dahilan para ang nuclear warhead ay sumabog sa ilalim ng dagat. Sa huling eksena, tagumpay na nakauwi ang buong grupo at muling nagsama-sama ang Expendables. Ipinagdiwang nila ang muling pagbabalik ni Barney at ang matagumpay nilang misyon. Sa pagtatapos ng pelikula, tinanong ni Christmas si Barney kung sino ang kalansay sa eroplano at inihayag ni Barney na ito pala ay si Jumbo Shrimp sabay nagtawanan ang dalawa.